Hey, what's up guys? Welcome back again to my channel. It's me again, Manuel Valenzuela. So for today's video, tara magbibisita iglesia tayo sa pitong simbahan ng Bulacan. So let's go! We arrive in our first destination ng aming bisita iglesia. Ito po ang Shrine of the Divine Mercy Parish, Marilao, Bulacan. Dito po kami dumaan sa likod. Kung nakikita niyo po, marami pong bumibisita sa araw na ito. Kung nakikita niyo po, lahat ng mga naka-army green, yan po ang aming mga parishioner. So, sinama po nila ang kanilang ang buong pamilya, ang kanilang asawa at anak. So, masaya po kapag sama-samang nagbisita iglesia. Habang binabagtas po namin ang gilid ng simbahan, papunta sa harapan ng simbahan. So medyo paangat lamang po itong gilid ng kanilang simbahan dito sa Shrine of the Divine Mercy Parish ng Marilao. At ito naman po ang harap ng kanilang simbahan. So napaka-modern po niya at napaka-aliwalas. At ito po ang loob ng simbahan. Kung makikita niyo po, napakaaliwalas, maganda ang ambience. Dito na rin po kami nag-misa. So si Father po ay nag-mass dito ng 8 o'clock mass. At pagkatapos naman po ay nag-Station of the Cross kami. Dito namin ginanap ang first and second station. Of course, pagkatapos ng Mass ay ang blessings. And of course, hindi mawawala ang picture-picture. Ang ikalawang istasyon ng bisita iglesia ay ang parokya ni Santiago Apostol ng Plaridel, Bulacan. Trivia muna tayo mga kapatid sa parokya ni Santiago Apostol. Ito ang kauna-unahang simbahang itinayo ng lumang bayan ng mga paring Agustino sa pamamahala ni Reverend Father Pedro Vasquez ng mga taong 1580 hanggang 1595. Inilipat dito sa Kabayanan noong 1605 sa pamamahala ni Reverend Father Diego Pardo. Muling ipinaayos noong taong 1722. Ang kauna-unahang koro parokong Pilipino ay si Reverend Father Victorino Lopez na sumama sa kilusan ng himagsikan bilang isang pinuno sa ilalim ni Kapitan Jose Serapio ng Santa Maria. Ang simbahan at kumbento ay ginawang pagamutang hukbo at kwartel ng mga Amerikano noong 1899. Pagninilay. Hindi ba't ating naririnig o ating sinabi, sinagtan mo ang aking damdamin? Bilang pagtatapos ng ikatatlo at ikaapat na istasyon, syempre, ang panghuli ay ang picture-picture. Approaching third station, ang simbahan ng Baraswain. Trivia muna tayo mga kapatid. Ang simbahan ng Baraswain ay simbahan ng mga Romano Katoliko na matatagpuan sa lungsod ng Malolos, Bulacan. Ang simbahan ng Baraswain na kilala din na Our Lady of Mount Carmel Parish ay nagawa noong 1630 sa bayan ng Malolos, Bulacan. Sa simbahang ito isinilang ang unang republika ng ating bayan. Itinatag noong 1859 ng mga paring Agustinian. Ang makasaysayang simbahan na ito ay naging puok tanggapan ni Emilio Aguinaldo noong September 15, 1898 at dito ginawa ang Malolos Constitution at ang pag-inagura sa unang republika noong 1899.
Sa simbahan ding ito, nanumpa si dating Pangulong Erap Estrada sa kanyang pagkaluklok bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1998. Ang simbahan ng Baraswain ay isa sa mga nailimbag sa likod ng 10 peso bill. Ang simbahang ding ito ang piping saksi sa ating kasarinlan. Siya din ay nananatili kahit na dumaan ang daang-daang taon upang ipaalaala sa atin ang malalim at makulay nating kasaysayan. At bilang pagtatapos ng ika-5 at ika-6 ng Station of the Cross, of course, ang panghuli ay ang picture-picture. Approaching fourth destination of Visita Iglesia ay ang Immaculate Conception Parish or Malolos Cathedral. Trivia ulit tayo mga kapatid, ang Minor Basilica and Cathedral of the Immaculate Conception of Malolos o mas kilala bilang Malolos Cathedral ay isa sa mga kilalang simbahan sa Pilipinas na matatagpuan sa Malolos, ang kabisera ng Bulacan. Noong June 11, 1580, itinatag ni Father Mateo de Mendoza ang parokya ng Malolos. Ang katedral ang nagsilbing palasyo ng Malacanang ni Emilio Aguinaldo sa panahon ng Unang Republika ng Pilipinas simula noong ika-15 ng Setyembre taong 1898 hanggang ika-31 ng Marso taong 1899. Naging opisina ni Aguinaldo ang kumbento ng simbahan. Sinimulan muling itayo ang simbahan noong taong 1902 hanggang 1936. Maraming pagbabago ang nangyari sa simbahan at hindi katagalan ay naging isa itong katedral noong taong 1962. Maraming pagkukumpuni ang naranasan ng katedral. Isa na rito ang pag-alis ng bell tower ng katedral na pinalitan ng estatwa ng Immaculate Conception. Sa paglipas ng panahon ay noong ika-4 ng Disyembre 1999 ay ang katedral ay itinaas sa Minor Basilica ng Immaculate Conception. Maraming pagpapaayos ang nangyari rito, partikular na sa patio ng simbahan at sa paligid. Ang mga yugto ng patio development plan ay kinatawang ng mga estatwa sa ilalim ng puno ng Kalayaan Tree, ang Memorial Cross sa harap ng Basilica at ang Presidential Gate. At yan po ang history ng Immaculate Conception Parish or mas kilala sa Malolos Cathedral. Ang ikalimang istasyon ng Bisita Iglesia ay ang St. John the Baptist Church, Kalumpit. Trivia ulit po tayo. Saan nga ba nagmula ang salitang kalumpit? Ang bayan ng Kalumpit ay nagmula sa puno ng kalumpit na isang uri ng punong mayaman na maihambing sa puno ng apalit at nara na matatagpuan sa lugar kung saan itinayo ang simbahan ni San Juan Bautista. Ang St. John the Baptist Church sa lugar ng poblasyon Sukol, dito hinango ang pangalan ng bayang ito. Itinayo noong 1572, ang St. John the Baptist Church ay ang pinakamatandang simbahan sa Bulacan. Naging ganap na parokya noong 1575. Itinalagang unang bikaryo si Padre Diego de Herrera noong 1575 hanggang 1576.
na sinundan ni Padre Martin de Rada noong 1576 hanggang 1578. Itinayo ang simbahan at kumbentong iyari sa bato, kahoy noong 1779. Ang kumbento ay nagsilbing himpilan at sentro ng gawain ng orden sa Hilaga ng Maynila. Pinalaki at isinaayos ang kampanaryo ni Padre Antonio Llanos noong 1829. Sinunog ng mga revolusyonaryong Pilipino ang simbahan sa kasagsagan ng labanan upang pigilan ang pagsulong ng mga puwersang Amerikano pahilaga. At yan po ang maikling history ng simbahan ng Kalumpit. Yan po ang St. John the Baptist Church. Ngayon, pag magawi po dito kayo sa Kalumpit, Bulacan, bisitahin niyo po itong simbahan na ito. Napakaganda at isa po sa pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. Yan po ang St. John the Baptist Church ng Kalumpit. Ang ika-6 na istasyon para sa bisita iglesia ay ang San Isidro Labrador Church, Pulilan, Bulacan. Ang San Isidro Labrador Church ay itinatag ng mga Agustino bilang bisita ng Cuenca, ngayon ay Plaridel, sa ilalim ng patronato ni San Isidro Labrador noong 1749. Naging parokya at itinayo sa Longos ang unang simbahang gawa sa kawayan, pawid at kahoy noong 1764. At inilipat at ipinagawa ang bagong simbahang pawid at kahoy sa kasalukuyan nitong kinatatayuan noong 1793. Pinahintulutan ang pagtatayo ng simbahang bato noong November 27, 1798, nasira ng lindol noong 1863 at 1880. Ipinaayos ni Padre Miguel Celis noong 1888. Nakubkob ng mga revolusyonaryo noong himagsikan. Kinumpuni ang kampanaryo matapos masira ng lindol noong October 18, 1959. Pinalitan ang retablo at sahig noong 2013 natapos ang pagpapanumbalik sa dating kaayusan kasama ng kumbento noong January 9, 2019. Idineklara bilang pandiocese ng dambana ng Diocese ng Malolos nitong Disyembre 13, 2020. Ang ikapito at huling bisita iglesia ay ang Parish of San Agustin, Baliwag. Ang Parish of San Agustin, Baliwag ay tinatag ng mga Agustino na hiwalay na parokya mula sa Cuenca, ngayon Plaridel at Angat, Bulacan, at sinailalim sa patronato ni San Agustin noong May 26, 1733. Itinayo ang ikalawa at kasalukuyang simbahang yari sa bato noong 1769. Natapos itayo ang kasalukuyang kumbento na yari sa bato noong 1802. Naitala ni Joaquin Martinez de Zuniga noong 1802 na ang plaza at kumbento ay maiahambing sa La Granja sa Espanya. Samantala, isinaayos ang simbahan at ang kampanaryo noong 1830. Dito binanyagan ang bayaning si Mariano Ponce noong March 25, 1863. Naging himpilan ng 3rd Infantry Regiment ang mga sundalong Amerikano noong digmaang Pilipino-Amerikano noong 1899. Pinagdausan ng kauna-unahang lokal na halalan sa ilalim ng pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano sa utos ni General Henry Lawton noong May 6, 1899. Ang simbahan ng Baliwag dumaan sa maraming pagsasaayos noong 1962 hanggang 1998 at muling isinaayos noong 2017. Itinala bilang isa sa 500 Jubilee Churches sa pagdiriwang ng 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas noong 2021. Kilala bilang isa sa may pinakamahabang prosesyon sa bansa tuwing Kwaresma
na nilalahukan ng higit sa 100 karosa. At yan po ang Parish of San Agustin ng Baliwag, Bulacan. And that's our Bisita Iglesia 2024. Thanks for watching.